Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 11. Pagtaya sa 50 billion investment ng Dons. Marcel Marshall. Kumikislap ang mga mata ni Zack Airy sa sigla. Sigurado siya sa kanyang kakayahan sa pagsakay at pagbaril, tiwala na siya ay walang kapantay hindi lamang sa Harmon Field kundi maging sa Gold Coast. Nagsimula ang kanyang pagmamahal sa mga esports na ito sa kanyang kabataan, at nakaipon siya ng maraming mga parangal sa paglipas ng mga taon. Noong nakaraang taon, nanalo siya ng pambansang amateur championship sa riding at shooting para sa mga matatanda. Kung pumayag si Marshall na lumahok, ito ang perpektong pagkakataon para ipahiya siya sa publiko. Fantastic! Paano mo gustong makipagkumpetensya? Team event o individual? Tanong ni Zack Airy, binigyan ng masamang tingin si Marshall. I can handle it on my own. You can choose if it's a one-on-one or a team event, cool na tugon ni Marshall. Gayunpaman, medyo mapurol ang kompetisyon na ito. Kung seryoso ka sa pakikipagkumpetensya, pagandahin natin ang mga bagay-bagay tayo ay tumaya. Napukaw ang interes ni Zack Airy. Ang taong ito ay malapit ng matugunan ang kanyang laban sa isang taya sa pagsakay at pagbaril. Alright. That'll make it more interesting. Ano ang taya? Mr. Ortega, handa ka na bang tumaya ng ilang box? Humalaklak siya, na sinamahan ng tawa ni na Raymond, Alice, at Vera. Sinulyapan ni Marshall si Shirley bago nagpatuloy, itataya ko ang buong puhunan ng Don sa Eastvale Ecological Project. Nanigas ang katawan ni Shirley, muntik nang matapan ang baso ng tubig na kakapulot pa lang niya. Nanginginig, inilapag niya ito sa coffee table, ang kanyang isip ay tumatakbo. Seryoso ba siya? Ang kabuuang puhunan ng mga Don sa Eastvale Ecological Project ay halos 50 bilyon. Ang pag-aalok na bilang isang taya ay walang kulang sa mapangahas. Ito ay hindi isang laro lamang. Ang pagkatalo sa kompetisyong ito na nagkakahalaga ng 50 bilyon, kahit na sa ating napakalaking kayamanan, ay magdudulot ng matinding dagok sa ating mga mapagkukunan. Hindi lang si Shirley ang ikinagulat ng proposal ni Marshall kundi pati sina Zack Airy, Raymond, Alice, at iba pa. Seryoso ba talaga siya dito? Ang 50 bilyong pamumuhunan ay malayo sa walang kabuluhan. Ang mga pagbabalik ng proyekto sa hinaharap ay inaasahan na napakalaki. Marami sa Harmon Field ang gagawa ng kahit ano para sa kahit isang bahagi nito, na ginagawang napaka-imposible na si Shirley o ang mga Dons ay sumang-ayon sa ganoong postahan na iminungkahi ni Marshall ng casual. Matapos ang ilang sandali ng nakakagulat na katahimikan, inisya ni Zack Airy si Marshall. Ms. Don, he's suggesting a bet on the entire Dons investment in the Eastvale project. Tinatanggap mo ba? Approve ba si Mr. Don Sr.? Si Shirley ay tunay na sumalungat. Ngunit si Marshall ay naging tagapagligtas ng Don. Sinabi ng kanyang lolo na kahit na nangangahulugan ito na ipagsapalaran ang lahat ng mga ari-arian ng mga Dons, isa sa alang-alang pa rin nila ito. Higit pa rito, ang taya ni Marshall ay ang 50 bilyong puhunan lamang sa proyektong Eastvale. Kahit na matalo sila, hindi ito magiging ganap na wala sa larangan ng dahilan para sa mga Dons. Determinado, itinaas ni Shirley ang kanyang panga at ipinahayag, syempre. Kung inilalagay ito ni Marshall sa linya, pagkatapos ay sumasang-ayon ako. Ngunit sapat ka bang matapang para tumaya sa ganitong sukat kasama ang mga Dons? Natigilan si Zack Airy at ang iba pa. Tama si Shirley. Ang isang 50 bilyong taya ay lumampas sa kanilang pinagsamang kakayahan sa pananalapi. Nang makita ang kanilang pag-aalinlangan, ngumiti si Marshall nang walang pakialam. Hindi mo kailangang tumaya ng ganoon kalaki, 300 million na cash lang ay sapat na. Kung ikaw ay masyadong mahiyain para sa kahit na ito katamtamang taya, pagkatapos ay umalis ngayon at itigil ang yapang. Sumenyas si Marshall sa ilang staff sa venue na dalhin ang kontrata sa pagtaya. Nagbigay din ng mga serbisyo sa pagtaya ang Daphne's Violet Crest Club, na kilala sa mga luxury amenities at entertainment option nito. Ang mga mayayamang patron ay madalas na naghahanap ng karagdagang kaguluhan sa kanilang mga aktibidad sa paglilibang.
Karaniwang hihilingin nila sa club na pangasiwaan ang mga serbisyo sa pagtaya at iba pang mga kaayusan na nauugnay sa pagsusugal ng pribado. Nangangahulugan ito na ang mga dalubhasang kawani ay itinalaga upang pamahalaan ang mga pagpirma ng kontrata, pangasiwaan ang arbitrasyon ng tugma, at pangasiwaan ang iba pang mga tungkuling pang-administratibo. Kapag natapos na ang isang kontrata sa Violet Crest Club, naging legal na ito. Ang pagkabigong igalang ang kasunduan ay haantong sa pagpapatupad ng nakatalagang koponan ng club. Ang reputasyon ni Daphne para sa pamamahala ng mga naturang bagay ay mahusay na itinatag sa Harmonfield, at walang sinuman ang nang-ahas na lumabag sa isang kontrata doon. $300 milyong. Umiling si Zachary. Bagamat kayang bayaran ng mga guilds ang halagang iyon, ang pagtaya nito sa isang laro ay isang bagay na hindi kailanman papayagan ng kanyang ama. Gayunpaman, dahil nakarating na sila sa puntong ito, ang pag-back out ngayon ay haantong sa kahihiyan sa mga piling grupo ng Harmonfield. Sa panlipunang antas na ito, ang pagpapanatili ng reputasyon ng isang tao ay napakahalaga. Napatingin si Zachary kina Raymond, Alice, at Vera, hudyat na kasali silang lahat sa pastahan na ito. Ang bawat isa ay kailangang mag-ambag. Noticing their hesitation, Marshall sneered, "Kung na-intimidate ka, back out ka na lang. Kung hindi mo kaya ang bet na ganito kalaki, then stop talking nonsense in front of me." Napangiwi si Zachary at ang iba sa pag-iisip na mawala ang mukha sa harap ni Marshall, na itinuturing nilang nasa ilalim nila. $300 million lang yan. Maaari nating tiisin ang ilang mga kritisismo mula sa ating mga pamilya para sa kapakanan ng pagpapanatili ng ating pagmamataas. Determined, Zachary said, "Raymond, I'll put up 100 million. Caught up in the moment, Raymond added, "Sige, ay match ko yan sa isa pang 100 million. Sina Alice at Vera ay sasakupan ng natitirang 100 million. Si Alice, sa una ay nag-aatubili, nadama na wala siyang pagpipilian kundi ang sumang-ayon. Ang pag-iisip ng pagiging outdone ni Marshall ay masyadong maraming upang tiisin. Naramdaman pa rin niya na si Marshall ay isang mababang buhay na hindi kapareho sa kanila. Ang pag-aatubili sa isang 300 milyong taya ay hindi makatuwiran. "Fine, mag-aambag ako ng 50 million, sabi ni na Alice at Vera na nagngangalit ang mga ngipin. Di nagtagal, dinala ng mga kawani mula sa pamamahala ng pagtaya ng Violet Crest Club ang kasunduan sa parehong partido. Sandaling huminto si Shirley pero pinirmahan niya ang kontrata ng walang pag-aalinlangan, sa pag-iisip, "Marshall, sana ay huwag mong hahatakin ang pamilya ko pababa." Tiningnan ni na Zachary, Raymond, Alice, at Vera ang kontrata na may pawi sa kanilang mga kilay. Nanginginig ang kanilang mga kamay habang pumipirma. Nakuha ng mga pusta ang atensyon ng lahat ng patron sa Dart at Archery Center. Ang ilan ay mabilis na inabandona ang kanilang mga aktibidad upang masaksihan ang naganap na drama. Ang isang taya ng sukat na ito ay hindi pa nagagawa sa Violet Crest Club. Kung ano ang inilaan upang maging isang simpleng pagkilos ng kahihiyan ay naging isang malaking panuurin. Ikinalulungkot ni Zachary ang sitwasyon ngunit pakiramdam niya ay nakulong siya sa sarili niyang kay-abangan. Sa kabila ng kanyang pagtitiwala sa kanyang husay sa pagsakay at pagbaril, ang napakalaking taya ay nagpabalisa sa kanya. Kung matalo siya, alam niyang hindi madaling mahati ang kanyang ama sa $100 milyong, at maaaring tuluyang mawala ang kanyang allowance. Si Alice ay parehong nangangamba. Ang $50 milyong ay isang malaking halaga para sa mga Miller. Bilang CEO ng Miller Group, ang pagkawala ng ganoong halaga ay maaaring makaakit ng matinding batikos mula sa kanyang mga kamag-anak at maging banta sa kanyang posisyon. Pinagmasdan ni Marshall ang kanilang pagkabalisa na may pribadong ngisi. Wala na siyang intensyon na bigyan pa sila ng pansin, ngunit ang paulit-ulit nilang pag-udyok ay naging determinado siyang ipakita sa kanila ang matinding pagkatalo. Sa paglagda ng kasunduan, ang mga kawani ng pagtaya ng Violet Crest Club ay nagbigay ng opisyal na garantiya na katulad ng notarization. Nangangahulugan ito na kung nabigo ang alinmang partido na igalang ang taya pagkatapos ng kompetisyon, pamamahalaan ng club ang pagbawi ng taya.
Ang isang taya na kinasasangkutan ng 50 bilyong dolyar ay isang pambihirang kaganapan, lalo na kasama si Shirley, ang tagapagmana ng mga Dons, na nakibahagi. Ito ay isang kakaiba at kapana-panabik na palabas. Kilala na si Zack Eri sa Harmonfield dahil sa kanyang husay sa pagsakay at pagbaril. Nanalo siya ng pambansang kampyonato sa Adult Amateur Division noong nakaraang taon. Iilan lang ang makakalaban sa kanyang kakayahan sa Gold Coast at maging sa buong Draconia, maliban sa mga propesyonal na kampyon. Kaya naman, maraming tao ang sumusuporta sa kanya bago pa man magsimula ang kompetisyon. Nang mapirmahan na ang kontrata, mabilis na inihanda ni Zack Eri ang sarili para sa laban. Pagkaraan ng 10 minuto, lumabas siya mula sa backstage na nakaistilong riding at shooting outfit, may dalang metal na pana, at nakasakay sa isang napakagandang puting kabayo. Ang kanyang hitsura ay walang kulang sa kahanga-hanga, na nagpapakita ng biyaya at kasanayan ng isang batikang propesyonal. Ang kanyang pagpasok ay sinalubong ng masigasig na palakpakan at tagay. Kabanata 12. Nakakuha si Zack Eri ng perpektong 10 sa lahat ng 3 palaso. Tinapunan ni Alice ng masamang tingin si Marshall, na hindi pa pumalit sa kanyang pwesto sa field, at sinabi, "Tingnan mo si Mr. Gill. Siya ay sinanay ng mga piling Royal Riding at shooting coach mula sa murang edad. Ang kanyang mga kasanayan ay napakapino kaya kahit na ang mga nangungunang atleta ay nahihirapang pantayan siya, ang isang tulad mo, na marahil ay hindi pa nakasakay sa kabayo, ay walang pagkakataon. Marshall, we're not in the same league. I've ended our engagement, so why not just take the $1 million I owe you and leave? What's the point of trying to outshine Mr. Gill? It's absurd. Hindi ko maintindihan kung bakit sa tingin mo ang pagpapa-impress sa akin ay kahit papaano ay magiging superior ka kay Mr. Gill. It's a fantasy. Kahit maganda ang performance mo, hindi ako makikialam sa isang tulad mo. Tanggapin mo hindi mo na mararating ang level ni Mr. Gill. Ni hindi tayo nag-ooperate sa iisang mundo. Here's a piece of advice, it's not too late to back out now. If things go wrong, you won't even know what hit you. Lumapit si Vera para idagdag ang boses. Marshall, alam ko ang tungkol sa past engagement mo ni Alice. Ikaw at tayo. Sinusubukan mong ipasok ang iyong sarili sa aming globo. Mula sa ganap na magkakaibang mundo, kaya Stu. Alamin ang iyong mga limitasyon, kung hindi, maaari kang magpakatanga sa iyong sarili. Hindi ko alam kung anong koneksyon mo sa mga Dons o kung bakit hinahayaan ka ng kanilang tagapagmana na gamitin ang kanilang 50 bilyong pamumuhunan bilang isang stake. Ngunit maniwala ka sa akin, kung guguluhin mo ito, hindi ito basta-basta tatanggapin ng mga Dons. Maghintay lamang at tingnan. Hindi interesado si Marshall na makisali sa kanila. Mahinahon niyang tugon. Alice, sobra mong tinatansya ang iyong halaga. Ang iyong hitsura lamang ay hindi sapat upang gawin ako sa aking paraan upang mapahanga ka. Sa halip, dapat mong simulan ang pag-iisip kung paano makabuo ng 300 milyong dolyar pagkatapos ng laban. Sa pagkakataong iyon, si Zack Eri, na nasa field na, ay paikot-ikot sa arena na parang isang mananakop na bayani. Sumakay siya sa kanyang marangel na puting kabayo, ninanamnam ang paghanga mula sa karamihan. Tila nakalimutan na niya ang napakalaking taya na nakasabit sa kanya. Sa panunood sa engranding pagpapakita ni Zack Eri at naghihintay pa rin si Marshall sa gilid, nanunuya si Vera, "Marshall, sigurado akong hindi ka pa nakasali sa ganitong antas ng esport. Magsisimula." Ang panunuya nina Alice at Vera ay nakakuha ng atensyon ng mga manunood sa paligid. Hindi sila pinansin ni Marshall at tumungo sa field. Binalik niya ang tingin kina Alice at Vera at sinabing, "Tama ka. Hindi ko pa nilalaro itong tinatawag na high-level riding and shooting game. Ngunit nakahawak ako ng mga tunay na sandata at humarap sa matinding labanan na may mga bala na lumilipad sa paligid. Para sa akin, ang riding at shooting na ito ay isang maliit na larong pambata." Dahil doon, bigla niyang kinuha ang busog mula sa rack, na tila gawa sa matigas na halwang metal, at bahagyang ibinaluktot ito upang subukan ang lakas nito. Ang busog ay napilipit sa isang gusot na button ng metal.
Umiling si Marshall at inihagis ang sira na pana kay Alice at sa kanyang kasama. Natahimik ang kanilang pangungutya habang nakatitig sa baluktot na metal. Tinuro sila ni Marshall at sinabing, "Ihanda mo na yung 200 million. I'll collect it after the thatch." Dahil doon, tumayo siya ng tuwid at kumpiyansang naglakad patungo sa arena ng kompetisyon. Pinagmasdan ni Raymond ang umaatres na figure ni Marshall na may nakadikit na mga ngipin. "How arrogant and disrespectful. I'm eager to see how you will handle it when you lose the Don's $50 billion project. Then we'll see if you're still so cocky." Sa labas ng arena, nagtagal ang tingin ni Shirley. Ang poised, halos perpektong anyo ni Marshall, puno ng paghanga. Sa luntiang bukid, ang matipunong pangangatawan ni Marshall ay namumukod-tangi sa mga batang mayayamang layaw, na nagpapakita ng awtoridad at pagtitiwala sa sarili. Ang mga patakaran para sa riding at shooting competition ay diretso, ang bawat katunggali ay may 3 mga palaso. Kinailangan nilang bumaril sa mga target mula sa layong 500 metro habang nakasakay sa kabayo. Ang katumpakan ay susi, bawat bullseye ay nakakuha ng 10 puntos, habang ang isang miss ay nakapuntos ng 0. Ang katunggali na may pinakamataas na kabuuang score mula sa kanilang 3 arrow ay idedeklarang panalo. Sinuri ni Marshall ang mga busog sa rack. Walang nakakatugon sa kanyang inaasahan, kaya casual siyang pumili ng isa, sumakay sa kanyang kabayo, at inihanda ang sarili para sa kompetisyon. Ayon sa draw, si Zachary ang unang sumabak. Nang pumutok ang baril, hinimok ni Zachary ang kanyang kahangahangang kabayo na pasulong ng may kapansin-pansing bilis, na nagdulot ng palakpakan mula sa mga manunood. Maliwanag na, salamat sa kanyang pagsasanay sa mga piling British Royal Riding at Shooting Coach mula sa murang edad, ang mga kasanayan ni Zachary ay nangunguna. Ang kanyang mga paggalaw ay tuloy-tuloy, at ang kanyang koordinasyon sa puting kabayo ay hindi nagkakamali. Ang kanyang pagganap ay walang kulang sa kahanga-hanga. Binugot niya ang isang palaso, tinutukan ito, at pinakawalan ito sa isang mabilis at malakas na galaw. Mula sa layong 1,640 talampakan, ang arrow ay lumipad ng tuwid at totoo, na tumama sa bullseye na may perpektong score na. Gamit ang 2 pang arrow, si Zachary ay patuloy na sumakay sa kanyang kabayo ng buong bilis, na tinatamaan ang mga bullseye sa bawat putok. Sa round na ito, nakamit ni Zachary ang perpektong marka sa lahat ng 3 arrow. Sina Alice, Vera, at Raymond ay sumabog sa masigasig na tagay. Nanalo sila Mr. Nagtagumpay si Gil. Ang $300 milyong na taya ay hindi na isang alalahanin. Bukod dito, hindi inaasahang nasa bingit na nila ang pag-secure ng Eastvale Ecological Project, isang hinahangad na asset sa mga piling tao ng Hammondfield, na may tumataginting na $50 bilyong na stake. Kahit na ang pagbebenta lamang ng bahaging ito ay maaaring makabuo ng daan-daang milyon. Kitang-kita ang kanilang pananabik habang sinulyapan si Shirley, na nanatiling nakaupo at tahimik na pinagmamasdan ang matchi. Nag-uumapo sa tuwa ang kanilang mga puso. Kasunod ng laban na ito, ang pagkawala ng $50 bilyong na Eastvale Ecological Project ay tiyak na magbubunsod ng galit ng matandang Mr. Don. Si Amber, ang CEO assistant ng Don's Group, ay kitang-kitang kinilig at hindi makatingin kay Shirley. Paano na kaya ni Marshall na babaliktarin at talunin si Zachary ngayon? Habang bumababa si Zachary sa kanyang kabayo sa palakpakan, nilampasan niya si Marshall at tinuya, "Mr. Ortega, pasensya na kung ginawa kong one-sided ang laban. Kailangan kong magpasalamat sa iyo para dyan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng $50 bilyong na Eastvale Ecological Project ng Dons. Ito ay isang bagay na hindi namin pinangarap, haha. Kung interesado ka, gusto kitang imbitahan sa pinakamagandang nightclub sa Violet Tourist Pavilion ngayong gabi. Sigurado akong hindi ka pa nakakita ng katulad nito." Sagot ni Marshall na may malalamig na ngiti. Hindi pa pinal ang mga resulta. Paano ka nakakasiguradong mananalo? Bago pa siya makapagpatuloy, humakbang si Vera, nanunuya. "Are you blind? Mr. Gill hit all 3 bullseyes. Paano mo maiisip na may chance ka pa?
Si Alice ay umiling sa hindi makapaniwala, ang kanyang ekspresyon ay puno ng panunuya. Sa puntong ito, Marshall, hindi mo ba kayang harapin ang realidad at panatilihin ang ilang dignidad? Do you really believe it's worth continuing? Gusto mo bang masaksihan ng lahat ang iyong kahihiyan? Ginawa na ni Mr. Gill na ganap na panoorin ang laban na ito. Ano pa ba ang sinusubukan mong patunayan? It's finite. Sumulong si Zachary na may sadyang air of superiority, na nagsasabing, "Nako, hindi pa tapos ang Matt Chris. Kailangan nating tiyakin na matatalo siya ng may grasya, pagkatapos ng lahat, haha." Manatiling kalmado tayong lahat at tingnan kung paano gumaganap ang tinatawag na eksperto mula sa karaniwang mundo sa larangan. Kabanata 13. Sa sandaling ito, si Shirley, na nakaupo sa lugar ng manunood, ay nagpapanatili ng isang kalmadong harapan, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Marshall, na nanatiling tahimik sa gitna ng field. Ang kanyang intuition ay nagsabi sa kanya na si Marshall ay hindi isa sa mga padalos-dalos na desisyon. Kung siya ay naglakas loob na ipusta ang Dons ng $50 bilyong, tiyak na tiyak niya ang kanyang mga kakayahan. Kung paanong pinahanga niya ang lahat sa kanyang mga kasanayan sa dart throwing kanina, naniwala si Shirley na handa si Marshall na maghatid ng mas kahanga-hangang pagganap at lubusang hinihigit sina Zachary at Alice. Walang interes si Marshall na makisali sa mga palitan ng salita. Sumakay siya sa kanyang kabayo, casual na kumuha ng busog, at mabilis na umalis. Sa isang iglap, kapansin-pansing nagbago ang mood sa field. Sumakay si Marshall sa kanyang chestnut warhorse ng may awtoridad, na parabang ang kanyang palaso ay humihiwa sa mga ulap matalim, makinang, at kapansin-pansin. Mukhang may kakayahan talaga itong lalaking ito. Nanlaki ang mata ni Alice sa gulat. Kapansin-pansing iba ang sigla at intensity ni Marshall sa pagsakay sa kabayo kaysa kay Zachary. Ang pagganap ni Zachary ay nadama na over the top, may bahid ng bongga at isang pasikat na talino. Sa kabaligtaran, ang estilo ni Marshall ay hilaw at matindi, puno ng madamdaming enerhiya na malakas na umalangaw-ngaw. This guy seems pretty impressive. His aura is so full of rugged charm. Sabi ni Vera, na ikinupit ang mga braso kay Alice, kumikinang ang mga mata. Sinamon siya ni Alice ng masamang tingin. Look at you, all starry-eyed. Dahil lang sa malakas ang katawan ng isang tao ay hindi ibig sabihin na karapat-dapat sila sa iyong paghanga. Ang lalaking may brawn pero walang utak o finesse is just a brute. Naisip ni Alice sa kanyang sarili, sabay tingin ng patagilid kay Marshall habang tumatakbo sa field, tame na maging isang reyna tulad ni Daphne. Bakit naman ako magkaka-interes sa lalaking ganito kababa ang talino? Samantala, dumating na si Marshall sa shooting range at naghahanda sa pagguhit ng kanyang pana. Gayunpaman, sa pag-urong niya ng tali, naputol ang busog sa kalahati ng may malakas na kaluskos. Ang mga tao, sa una ay humanga sa kanyang namumuno na pasukan, ngayon ay nanunood sa nakatulala na katahimikan habang ang busog ay nabasag. Nagsimulang humagalpak ng tawa ang mga manunood. Paano niya ipagpatuloy ang kompetisyon nang walang boa? Susubukan ba niyang bumaril gamit ang kanyang mga kamay? Sakay na sana yan. Sino ang may lakas na tamaan ng isang target na 1,500 talampakan sa kanyang kamay? Maging si Shirley, na kadalasang binubuo ay bumangon sa kanyang kinauupuan. Nang makitang itinapon ni Marshall ang sirang busog sa kanyang binsanet. Ganito ba mawawala ang $50 billion na si L.A. Fang Aikal Prez? Nakaramdam siya ng pagkahilo at halos madapa. Mabilis na kumilos si Amber para pakalmayan siya. Dahan-daang umupo ulit si Shirley, malayo ang tingin habang nakatitig sa nakita. Nang umabot sa sukdulan ng tawanan ng mga tao, ang sumunod na sandali ay nagpasindek sa lahat. Matapos itapon ang putol na busog, gumuhit si Robian ng isang set ng matutulis na palaso mula sa isang scabbard sa kanyang bar 14,572. Sa isang matapang at may kumpiyansa na paninindigan, inilunsad niya ang tatlo habang patungo sa tarp ay humiwalay ng halos 000. Natahimik ang kaninang maingay na karamihan, nanlalaki ang mga mata sa hindi makapaniwala sa pangahas na galaw ni Roten.
Damn, this guy's lost it. He really think he can hit the target with his bare hands. What a den, panunuyan ni Raymond. Tumawa si Vera. Paano kung nagawa niyang tamaan si H? Isang nakakainis na tawa ang pinakawala ni Zachary. Kapag nataman niya ang target kahit isang beses. I'll craft on my hands and it's aba. Bago natapos ni Zachary ang kanyang mapanuksong komento, ang buong lugar ay tinamaan at parang nabasag lamang ng isang sama-samang hingal. Tunay nga, lahat ng tatlong palaso ay tumama sa bullseye. From a distance of almost 2.000 feet and while moving on Boneback Marshal Morningso fit the target using nothing but his bare hands. Ito ba ay isang uri ng ilusyon? Naging wild ang crowd sa excitement. Ang target, na dati ng buo, ay nagkapira-piraso ng tamaan ng mga arrow, na nagpapadala ng mga labi. Sa buong lupa, ang lakas at katumpakan ay kamangha-mangha, na ikinamanghan ng lahat. Malinaw ang resulta ng laban, si Marshall ay panalo ng walang kwenta. Si Shirley, na kanina pa nawawalan ng pag-asa, ngayon ay may luha sa tuwa na kumikinang sa kanyang mga mata. Ms. Don, nanalo kami. Nanalo kami. Bulalas ni Amber, basang-basa ang mukha sa luha habang tumatalon-talon sa tuwa. Si Shirley, na nakabawi, ay binigyan ng masamang tingin si Amber. Oo naman. I never doubted Marshall. He never lose. Nagniningning ang kanyang mga mata sa pagmamalaki. Walang kwenta ang paraan ng pagbaril na ito. Ito ay dapat gamit ang busog at palaso, at siya ay bumaril gamit ang kanyang mga kamay. Paano ito maituturing na panalo? Nanalo tayo sa laban na ito. Si Zachary, nagngangalit sa galit, paus na sigaw, halos bumigay na ang boses. Pinandilatan siya ng mga tao ng masama. Ngumisi si Raymond, "Tara na Zachary, talo ka na. Umamin ka na lang." Nataman niya ang target mula sa 2,000 talampakan ng layo gamit ang kanyang mga kamay. Ni hindi niya kailangan ng busog. Ito ang panuntunan ng kompetisyon. Paano ito magiging isang tunay na paligsahan ng walang pana? Paano ito maipapakita ang kasanayan sa pag-archery? Si Raymond, na nakikinig dito, ay nakaramdam ng matinding kahihiyan. Ang Hamptons ay palaging isang iginagalang na pamilya sa Harmonfield, ngunit ang mga pagtutol ni Zachary sa isang $300 milyong na taya ay kaiya-hiya. Nakaramdam ng hiya si Raymond na makasama siya. Hindi pinansin ang mga pagtatangka ni Raymond na pigilan siya, humakbang si Zachary sa referee. Tumanggi akong tanggapin ito. Hindi siya gumamit ng busog sa kompetisyon. Nagpaputok siya ng 3 palaso gamit ang kanyang mga kamay. Kahit na tumama siya sa bullseye, hindi pa ito nangyari noon. Tumingin si Vera kay Alice at bumulong, wala bang kahihiyan si Mr. Gill? Kung ipagpatuloy niya ito, gagawin niyang katawa-tawa tayong lahat. Si Alice, na sinusuri ang sitwasyon, ay nagsabi, may punto si Mr. Gill. Ito ay dapat na isang archery contest, or a bare-handed shooting contest. Ang pagbaril ng walang pana at pagtama sa bullseye ay hindi dapat bilangin bilang isang panalo. Natigilan si Vera sa sinabi ni Alice, na wala ng imek, habang ipinagpatuloy ni Zachary ang pakikipagtalo sa referee, nilapitan siya ni Marshall na may kalmadong determinasyon. Hindi pa rin kumbinsido. Kung hindi, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang bagay na mas nakakagulat. Casual niyang kinuha ang isang napakalaking sungay na pana mula sa rack. Ito ay hindi isang moderno, high-tech na baw ngunit isang sinaunang, mabigat na sungay baw na idinisenyo para sa pinakamalakas na lalaki. Kung walang napakalaking lakas, imposibleng gumuhit. Walang sinuman sa Violet Crest Riding at Shooting Range ang nakagawa ng busog na ito. Gagamitin ba talaga ito ni Marshall? Napabuntong hininga ang karamihan ng hawakan ni Marshall ang sungay. Anong balak niyang gawin? Susubukan ba niya ang isa pang hamon sa archery gamit ang sungay na ito? Ang busog na ito ay nangangailangan ng lakas ng 1,000 libra. Kung maaari itong iguhit ay hindi tiyak. Ang mas nakakagulat ay nagpatuloy siya sa pag-knock ng 3 matalas na palaso sa busog. Sabay-sabay. 3 palaso A. At balak niyang barilin sila sa ganitong kalayuan. Ihanda ang gumagalaw na target, utos ni Marshall,
habang tinitingnan ng target na 6,500 talampakan ang layo na may casual na kilos. Holy cow! 1,000 pound na sungay na pana, 3 palaso, at isang gumagalaw na target mula sa 6,500 talampakan ang layo. Seryoso ba siya? Ang mga staff sa recreational facility ngayon ay tulala. Nang walang karagdagang pagkaantala, kinuha nila ang kanilang mga walkie-talkie at isinaaktibo ang gumagalaw na target. Tili, tili, tili. Si Marshall ay nagsimulang gumuhit ng sungay na pana. Kabanata 14. Ang napakalaking 1,000-pound hornbow ay iginuhit sa isang walang kamali-mali na kurba. Habang unti-unting yumuyuko ang busog, ang 3 palaso na tumama dito ay nakahanda sa gumagalaw na target. Whoosh! Umalangaw-ngaw ang matalim na putik ng bowstring na humihiwa sa hangin. 3 araw ang nakaguhit sa kalangitan, na naghiwa-hiwalay sa mga ulap upang pawiin ang mga kahoy na bulsi na 6,500 talampakan ang layo. Ang bawat araw ay natagpuan ng markang patay na sentro nito. Ibinalik ni Marshall ang hornbow sa rack. Kumuha siya ng tuwalya sa malapit na server, pinunasan ang kanyang mga kamay at napatingin sa nagtatakang si Zachary. Well, nahihiya ako sa'yo. Let's settle this and move on. Ang mukha ni Zachary ay nagbago mula sa pula tungo sa mapotla, kitang-kita ang kanyang galit kay Marshall. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ng shooting range. Pagkatapos, nangyari ang pandemonium. After a moment of frenzied excitement, Raymond shouted from the sidelines, "Zachary, come on. A bet is a bet. It's just $100 million. Pakiramdam ni Zachary ay lumubog ang kanyang puso. $100 milyong. Ang tunay na isyu ay ang mga gills ay hindi makabuo ng halagang iyon sa maikling panahon. Alam niya na, sa kabila ng kasalukuyang katayuan ng mga gills, ang kanilang pananalapi ay nasa isang delikadong estado. Lalo na pagkatapos ng 2 nabigong pakikipagsapalaran sa Brookhaven noong nakaraang taon. Ang katatagan ng pananalapi ng gills ay nasa bingit ng pagbagsak. Paano nila posibleng masakop ang $100 milyong na taya? Noong una, hinahangad lang niyang ipahiya si Marshall. Hindi niya inasahan na ang postahan na ito ay magdadala sa kanya sa ganoong katakot na kalagayan. At ngayon, nahaharap siya sa malagim na katotohanan ng pagbabayad ng $100 milyong. Hindi nasagot ang sigaw ni Raymond sa gilid. Mabilis lang makapag-isip si Zachary kung paano haharapin ang sitwasyon. Ang Valley Tourist Club ay hindi ordinaryong lugar. Alam ng lahat sa Harmonfield na walang awa si Daphne at hindi niya kinukonsinti ang anumang pagkagambala sa kanyang ari-arian. Nang makitang ayaw umalis ni Zachary, malamig na nagsalita ang archery range referee. Mr. Gill, medyo malinaw ang resulta ng laban na ito. Please step outside and settle the bet. Don't make this difficult for us. Kung hindi mo gagawin, kailangan naming iulat ito kaagad kay MS West, at hindi lang ito magiging $100 milyong. Pawis na si Zachary. Naiintindihan niya ang kabigatan ng sitwasyon. Samantala sa Claw. Sa fitness center sa ika-15 palapag ng gusali, sa tapat ng riding at shooting. Si Daphne, na nakasuot ng workout top at shorts, ay sobrang abala sa kanyang yoga routine, habang pinapanood ang video ng kahangahangang performance ni Marshall, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinaikot niya ang kanyang matikas na katawan at nagpakawala ng isang mahaba at nakaka-relax na buntong hininga. Medyo nakakaintriga itong riding and shooting contest, haha. I didn't expect Shirley to have such a impressive individual by her side. Dahan-daang tumayo si Daphne. Iginagalaw ang kanyang mahaba at maputlang binti at mapaglarong inaayos ang kanyang fishnet attire. Kumuha ng tuwalya mula sa kanyang kasambahay na si Rita Clayton, pinunasan niya ang kanyang balat at matamlay na humiga sa isang bangko. Gusto kong makilala ng pribado ang lalaking ito, Rita, gumawa ng mga kinakailangang pagsasaayos. Ang Valley Tourist Leisure Club ay bukas sa loob ng halos 6 na taon, at walang sinuman ang nakagawa ng 1,000 pound na sungay na busog na ito. At upang maabot ang isang gumagalaw na target sa 6,500 talampakan kasama ang lahat ng 3 arrow sa bullseye.
Ang taong ito ay pambihira. Ang kanyang lakas ay katangi-tangi. Isang babaeng nakaputing uniforme na may maikli at maayos na buhok ang tumango, bakas sa mga mata niya ang pagkurap ng pangamba. Miss, ang taong ito ay talagang kakaiba. Siya ay dapat na isang taong may karanasan sa labanan at isang mabigat na reputasyon. Nakakabighani ang ngiti ni Daphne, na naglalabas ng mapang-akit na alindog. Fascinating. Marahil siya na ang hinihintay ko. Fascinating. Marahil siya na ang hinihintay ko. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang balat, nagniningning ang kanyang mga mata sa pananabik. Rita, siguraduhing alam ng lahat na sa Violet Crest Club, sinumang magtangkang umatras sa kanilang mga utang o lumabag sa mga patakaran ay aalis na may matinding kahihinatnan. Sige, MS West. Tumungo si Rita sa Riding and Shooting Entertainment Center. Nagulat ang staff sa Violet Crest Club nang makitang nandoon ang maid ni Daphne na si Rita. Nagmamadali silang lumapit sa kanya, yumuyuko ng may paggalang. MS Clayton, paano ka namin matutulungan? Anong nangyayari dito? Is someone attempting to renege on their bear? Ang staff mula sa Riding and Shooting Entertainment Center ay iniharap kay Rita ang kontrata sa pagtaya sa pagitan ni Marshall at Zachary. MS Clayton, pakitingnan po ito. Ito ang kontrata para sa kanilang taya. Dahil alam na ang kinalabasan ng taya, bakit hindi pa ito naresolve kaagad? Nagdalawang isip si Zachary bago lumapit kay Rita na may nakakalokong ngiti. MS Clayton, hello, ako si Zachary mula sa Gills sa Harmonfield. Matagal ko nang hinahangaan si MS West at ang iyong sarili, MS Clayton. Pumunta ako ngayon sa imbitasyon ni MS West, kasama ang aking ama, para pag-usapan ang bahagi natin sa pamumuhunan ng Eastvale Ecological Project, bago pa siya makapagpatuloy, sumabad si Rita na may malamig na tono. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap. Hahawakan mo lang ang dapat gawin. Isang kinakabahang tumawa si Zachary. Okay, MS Clayton. Lumabas na si Marshall. Binigyan ni Rita si Marshall ng isang mabilis na sulyap, pagkatapos ay tumango kay Shirley, MS Don, MS Westwood, Mr. Ortega ta. Lumapit ka. Sandaling natigilan si Shirley, naguguluhan kung bakit gustong makita ni Daphne si Marshall. Napatingin si Marshall kay Rita. I'm not available right now. Hindi pa settled ang bet ko. Napansin agad ni Raymond ang ugali ni Rita, "Arrange the transfer right away." Mabilis na nakipag-ugnayan si Vera sa kanyang pamilya at naglipat ng 50 milyon sa card na ibinigay ni Shirley. Si Alice, bagamat nag-aatubili, ay ngumisi at nag-withdraw ng 50 milyon mula sa kanyang mga ipon upang i-deposito sa account ni Shirley, sa kabila ng kanyang pagkadismaya sa pagkawala ng mukha. Gayunpaman, si Zachary ay nasa isang mahirap na posisyon. Alam niyang kahit anong mangyari, hindi siya makakabuo ng 100 milyon para bayaran ang taya. Mr. Gill, ikaw na lang ang natitira. Are you trying to back out? Panunuyan ni Marshall. Si Alice, nang makita ang patuloy na pag-aalinlangan ni Zachary, ay sumigaw, Mr. Gill, ano ang pagkaantala? Bayaran mo siya, at lumipat tayo sa L. He's never seen so much money before. Hindi mo ba nakikitang sabik na siyang makatanggap? Ngumisi si Marshall. Mr. Gill, kung hindi mo talaga maibigay ang 100 million para sa bear, can offer you a way out. What way? Nagliwanag ang mga mata ni Zachary sa pag-asa. Ngumisi si Marshall. Bumaba ka sa lupa at tumahol ng 3 beses, at ang 100 milyong taya ay mapapatawad. Kabanata 15. Nagyelo ang mood sa Riding and Shooting Center ng Violet Crest Club. Ang 100 milyong dolyar ay hindi maliit na halaga. Gayunpaman, para sa Gill Group, isang mahusay na itinatag na manlalaro sa sektor ng negosyo ng Harmonfield, hindi ito dapat maging isang malaking balakid. Hindi ba medyo mayabang ang hiling ni Marshall? Lahat ng mata ay natuon kay Zachary. Dahil sa katayuan ni Zachary sa mga piling tao ng Harmonfield, dapat ay naihampas na niya ang 100 milyong dolyar sa mesa. Gayunpaman, sa halip, hindi niya ginawa ang inaasahan ng karamihan. Si Zachary, na namumula ang mukha sa galit,
ay naipinta lamang kay Marshall, nahihirapang magsalita. How dare you? Si Zachary ay namumula sa isang nakamamatay na galit. Hindi niya inasahan na madaig muli ni Marshall. Ang kanyang plano ay upang ipahiya si Marshall ng lubusan sa harap nina Alice at Shirley sa kanyang superior na kasanayan sa pagsakay at pagbaril. Ngunit ito ang naging resulta. Ang higit na nagpahiya ay ang kanyang kawalan ng kakayahan na aktwal na makagawa ng 100 milyon. Napaawang ang labi ni Marshall. Anong meron? Mr. Gill, ikaw ang nagpasimuno ng taya at pumayag sa halaga. At ngayong natalo ka, nag-aalangan kang magbayad. Iminungkahi ko na bumagsak ka sa lupa at tumahol ng 3 beses upang bayaran ang utang, ngunit tila nag-aatubili ka. Tungkol saan iyon? Hinahamon mo ba ang mga patakaran ng Violet Crest Club? Tinapunan niya ng tingin si Rita. Lumapit si Alice kay Marshall, pinagalitan siya. You're so petty. Marshall, sa tingin mo ba si Mr. Gill ay kasing hirap ng pinansyal mo? Sa katayuan ng Gill Group sa Harmonfield, ang 100 milyon ay wala sa kanya. Huwag masyadong maliit ang pag-iisip. Sa tingin mo ba ay gagawin ni Mr. Gill ang ganoong bagay para sa 100 milyon? Hindi ka karapat-dapat sa ganoong kahilingan. Napakakitid mo at hindi nagpaparaya. Nakakadiri ka. Lumingon siya at sinabing, Mr. Gill, bayaran mo na lang siya ang isang tulad niya, na hindi pa nakikitungo sa ganitong kalaking pera, ay hindi na nagkakahalaga ng ating atensyon. Sa sandaling iyon, may napansin si Vera. Ang pag-aalinlangan ni Zachary ay malinaw na nagpahiwatig ng kahirapan sa pagtaas ng 100 milyon. Kumalat ang mga alingaw-ngaw na ang Gill Group ay nahaharap sa mga problema sa pananalapi. Maaari ba silang tunay na hindi makagawa ng kabuuan? Pagtingin kay Zachary ngayon, napansin niyang bahagyang nanginginig ang mga binti nito. Sinulyapan ni Raymond si Shirley na abalang-abala sa phone niya saka humakbang. Marshall, huwag mong masyadong ipilit ang mga bagay-bagay. Pusta lang yan. Magpigil tayo at iwasang lumala pa. Nagtaas ng kilay si Marshall at nagbigay ng nakakalokong ngiti. So, sinasabi mong walang halaga ang taya na ito. Fine. As long as inaamin mong hindi mo masettle ang bet, I'll consider it settled as per my earlier offer. Isang grupo ng mga high society na binata ang tumingin kay Raymond na may paghamak. Ang pagtatangkang umatras sa isang taya ay isang malubhang pagkakasala sa mga piling grupo ng Harmonfield. Raymond, feeling the scornful gazes on him, snapped back, kailan ko sinabing hindi tayo magsesettle ng bet? Small-minded. Zachary, call your dad right now and get the money for him. Stop dragging your feet. Mapait na naisip ni Zachary, I can't possible come up with 100 million in cash on the spot. Kung kaya ko, titiisin ko pa ba itong kahihiyan ni Marshall? Sa sandaling ito, nais niyang maalis niya ng buo si Marshall. Ngunit ang pagsisiwalat sa kasalukuyang krisis sa pananalapi ng Gill Group ay wala sa tanong. Kung hindi, ito ay hindi lamang isang bagay ng 100 milyon, ngunit ang hinaharap at kapalaran ng mga hasang. Ngayon ay isang mahalagang araw para sa mga Gills. Kung makukuha nila ang deal para sa Eastvale Ecological Project, aalisin sila nito mula sa kanilang matinding pananalapi, kung saan halos natuyo ang kanilang cash flow. Nilunok ang kanyang pagmamataas, pinilit ni Zachary ang kalmadong tono. Marshall, ang 100 milyon ay walang kahulugan sa akin. Maaaring patunayan ito ni Ms. Dunn. Dahil sa impluensya ng mga Gills sa Harmonfield, walang paraan na hindi na tayo magde-default sa halagang iyon. Narito ang plano sa tanghali bukas, sisiguraduhin kong 100 milyon ang may lilipat sa anumang account na ibibigay mo. Natigilan sina Alice at Raymond sa hindi makapaniwala. Paanong nakayuko si Zachary sa sinabing nakakahiya? Si Vera naman ay tahimik na umiling. Ang mga alingaw-ngaw tungkol sa mga pakikibaka sa pananalapi ng Gill Group ay tila totoo. Kung hindi, hindi gagawa ng mga nakakahiyang dahilan si Zachary. Hindi ko tatanggapin yan. Patagang deklara ni Marshall. Zachary, grinding his teeth, retorted, Marshall, don't push your luck. Nagkibit balikat si Marshall at malamig na ngumiti.
Kung natalo ako, handa ka bang maghintay hanggang bukas para sa 50 bilyong dolyar na kontrata ng Eastvale Ecological Project mula sa Dons? Hindi mo gagawin. Now that I've won, you want to delay payment until tomorrow. I just want to know if the Violet Crest Club have ever had a case like this. Umiling ang ilan sa mga manager. Hindi kailanman. Sa Violet Crest Club, naaayos kaagad ang mga taya. Kung mahirap ayusin ang mga pondo, mayroon kaming espesyal na serbisyo sa pautang kung saan maaari mong gamitin ang mga asset bilang collateral para sa agarang pagbabayad. Ngunit ang mga utang ay dapat bayaran. Kung hindi, magkakaroon ng malubhang kahihinatnan. Nanginginig si Zach Airy. Mr. Gill, stop dragging this out. Tama na ang kaunting panunukso. Bayaran mo na lang ang 100 million at magpatuloy tayo, sabi ni Alice, sa pag-aakalang sinadya ni Zach Airy na kutsain si Marshall. Naiwang tulala si Zach Airy. Raymond, observing Zacharias' indecision, whispered, Zach Airy, what's the delay? Tawagan ang iyong ama at ipalipat sa kanya ang 100 milyon. Can't you manage that? Napabuntong hininga si Zach Airy, kinuha ang phone niya, at tumabi. Dad, where are you? Zach Airy, nasa lobby ako ng Violet Crest Club. Anong meron? Ako. Kailangan ko ng 100 milyon. 100 million. What the hell have you done? Natalo ako sa taya kasama si Marshall sa Violet Crest Riding and Shooting Center, at ngayon kailangan kong magbayad. Ang tanga mo. Wala kang ginawa kundi guluhin ako. Wait lang. Pupunta na ako dyan. Sino ba ang pinagpustahan mo? Marshall. Marshall. Sino yun? Hindi ko pa siya narinig sa Harmonfield. Tatay, siya ang lalaking pinawalang bisa ni Alice ang kanyang pakikipag-ugnayan sa salo-salo ng mga Miller sa bagong taon. Lumapit si Alice kay Zach Airy. Malapit na ba ang papa mo? Tumango si Zach Airy. Nasa lobby entrance siya at malapit na siya rito. Ngumisi si Alice kay Marshall. Marshall, maaari mong mabilis na makuha ang 100 milyon, ngunit huwag kalimutan ang impluwensya ng Gill Group sa Harmonfield. Ikaw ay isang maliit na manlalaro na may limitadong paningin. Bahagyang tumawa si Marshall. Anong ibig sabihin yan? Sinusubukan mo bang mag-higanti sa perang ito? Tinapunan siya ni Alice ng masamang tingin at hindi siya pinansin. Sa isip-isip niya, siya ay tunay na isang bansa bumpkin. Malinaw na hindi niya naiintindihan ang mga alituntunin ng mataas na lipunan. Kahit na gusto niyang manatili sa Harmonfield, hindi makakatulong sa kanya ang pagkakasala sa napakaraming maimpluwensyang tao. Sa sandaling iyon, si Don Gill, na nasa gilid ng 4 na matipunong bodyguard, ay sumugod kay Zach Airy. Anong nangyari? Nanginginig si Zach Airy at sinabing, Tay, natalo ako ng 100 milyon sa taya ni Marshall sa pagsakay at pagbaril. Ang tanga mo. Hindi mabibilang na totoong taya ang larong parang bata. Hindi natin makikilala. Let's go. Ito ay walang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni Zach Airy, sinubukang umalis. Maghintay. Humakbang si Rita sa harapan niya. Ikaw ba si Mr. Gill sa Gill Group? Oo, ako nga. Ikaw pala MS Clayton. Pasensya na kung hindi kita napansin kanina. Pilit nang umiti si Don at tumango. Nagdulot ng gulo sa iyo ang kamangmangan ng anak ko. Patawarin mo kami MS Clayton. Aalisin ko siya kaagad. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Rita. Pero dapat bayaran ni Mr. Zach Airy ang 100 milyon bet bago umalis. Anong 100 milyon bet? Napaawang ang bibig ni Don, nagkukunwaring kamangmangan. Laro lang ng mga bata. Mamaya na tayo mag-discuss. Cell expression modem. Ang mga laro sa Violet Crest Club ay maaaring ituring na walang kabuluhan. Ngunit ang mga patakaran ay hindi dapat basta-basta. Mr. Gill, hindi mo ba naiintindihan ang mga patakaran ng Violet Club? Dun forward. Siyempre, alam niya ang mga patakaran ng Violet Crest Club. Nagkukunwari lang siyang hindi naiintindihan para subukang alisin ang anak sa sitwasyong ito. Doon sa imbitasyon ni na M. West at Mr. Hamilton upang talakayin ang Eastvale Ecological Project. Kung mahuhuli tayo at hindi nasisiyahan sina M.
West at Mr. Hamilton, sa palagay ko ay hindi mo kakayanin ang pananagutan, tama, M. Clayton.